Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Isang araw, samantalang nananalangin mag-isa si Jesus, lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad. Tinanong niya sila, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista, kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsabi pang nabubuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kayo naman, ano ang sabi ninyo?" Tanong niya sa kanila. "Ang Mesiyas ng Diyos," sagot ni Pedro. Ipinagbubili ni Jesus sa kanyang mga alagad na huwag na nilang sabihin ito kanino man. At sinabi pa niya sa kanila, ang anak ng tao ay dapat magbata ng maraming hirap. Takwil siya ng matatanda, ng bayan, ng mga punong saserdote, at ang mga eskriba ipapatay nila. Ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Bakit palaging pinapaandalahanan ni Jesus ang kanyang mga alagad tungkol sa kanyang paparating na pagdurusa? Bakit hindi panatilihin ang kanyang darating na pagdurusa lamang sa kanyang sarili? Pag-isipan mo ito, kung itinago ni Jesus ang kanyang pagdurusa sa kanyang mga alagad, ay maaring maakit niya ang mas maraming mga alagad, ngunit si Jesus ay hindi nagsinungaling sa kanila. Hindi niya pinatutubo ang kanyang mga salita upang maakit sila. Mapagtapat, inalatag niya ang kanyang lahat sa kanila. Marami sa atin ang hindi nais na pag-usapan ang mga pagdurusa. Kapag sumusunod kay Jesus, gayunpaman, sinabi ng Panginoong Jesus na sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangan itakwil ang kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang cross at sumunod sa akin. Manalangin po tayo. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming makilala si Jesus bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Bigyan mo kami ng lakas na loob na sundin ang kanyang mga yapak at ipamalas ang aming pagmamahal sa pamamagitan ng aming mga gawa. Amen.